Magandang araw, kaibigan. Ako po ang inyong stroke coach. Welcome sa ating Health Awareness Podcast. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang kondisyon na tahimik pero mapanganib, ang tinatawag na hypertension o tinatawag na silent killer. Bakit ito tinatawag na silent? Kasi kadalasan walang nararamdaman. Pero unti-unti na palang sinisira ang katawan, katulad ng puso, utak, kidney at mga ugat nito. Kaya karamihan sa mga stroke survivors na nakakausap ko, nagtataka sila. Bakit ako na-stroke? Maaring meron na silang hypertension na hindi nila alam na unti-unti na palang sinisira ang bahagi ng kanilang katawan hanggang ito ay bumigay. Kaya kung ikaw ay isang PWD, stroke survivor o may family history ng stroke, hypertension, or diabetes, importanteng makinig ka hanggang sa dulo. Samahan niyo ako ating tuklasin at alamin ang mga bagay-bagay. Marami ang may high blood, pero ang sinasabi okay lang ako, wala naman akong nararamdaman. Pero ang totoo, 70% ng stroke patients ay may hypertension. At karamihan hindi nila alam. Kapag laging mataas ang BP, pinapahina nito ang ugat, pinapabilis ito ang pagbara, pinapahina ang puso, pinapahirap ang trabaho ng kidney. At isang araw, bigla ka na lang darating ang problema katulad ng stroke, heart attack, brain bleeding, kidney failure. Walang warning, walang sintomas, kaya silent killer. Paano ba sinisira ng high blood ang ating katawan? Una, pinipisil niya ugat mo araw-araw. Parang laging nakadiin ang pressure sa hose. Lumalaki ang chance na pumutok na tinatawag na hemorrhagic stroke. Pangalawa, pinababara ang daluyan ng dugo. Dahil sa pressure, mabilis masira ang lining ng ugat, mabilis humawak ang kolesterol, kaya tatawag na ischemic stroke. Pangatlo, pinapapagod ang puso. Kailangan niyang mag-pump ng mas malakas. Sa tagal, lumalapad muna ang puso, tapos hihina. Ang resulta, heart failure. Tahimik din na sinisira ang kidney. Ang kidney ay sobrang sensitibo sa pressure. Kapag hindi controlled ang BP, ang mangyayari dyan ay CKD, kidney o chronic kidney disease. Hindi ito mabilis na sakit, pero tiyak kung hindi maagapan. Mga hindi halatang sintomas. Bakit nakakapansin? Kasi kadalasan normal ang pakiramdam. Walang sakit sa ulo, walang hilo, normal ang lakad. Minsan may lumalabas na panikit sa batok, paminsan ay pagkahilo, madaling mapagod, panlalabo ang paningin, pero sa marami ay walang sign. Ano ba ang sagot para dito? Laging magpa-check up, laging magpunta sa clinic upang magpa-regular check-up ng ating blood pressure or pumunta sa mga
lehitimo hospital o laboratories para magpakuha ng blood chem. Sino at risk sa mga bagay na ito? Ang mataas sa panganib ay may lahi ng high blood. Ulitin ko po, ang may lahi ng high blood, overweight, mahilig sa maalat, stress palagi, kulang sa tulog, heavy ang coffee at soft drinks, smoker, diabetic, stroke survivors o may heart disease. Kung kasama ka dito, double risk. Kaya mag-ingat upang maiwasan ang stroke. Paano i-control ang hypertension? Una, bawasan ang alat. Iwas sa tuyo, instant noodles, chips, and processed foods. Ano pa para makaiwasan makontrol ang hypertension maliban sa bawasan ang alat? Maglakad at least 30 minutes daily. Hindi kailangan ng gym. Hindi mo kailangan magbayad pa ng pumunta sa isang lugar para lang ikaw ay magpapawis o magkaroon ng physical activities. Kahit ang simpleng paglalakad, 30 minutes ay pwede na. Malaking tulong na. Adequate hydration. Kapag dehydrate ka, tataas ang BP, kaya kailangan ay laging uminom ng tubig. Laging advice sa atin, 8 glasses of water daily. At least meron tayo. Kung matindi ang iyong BP at hindi nagiging normal o hindi bumababa, kailangan mo nang pumunta sa iyong internist para magpatingin at mabigyan ka ng tamang gamot para dito, para ma-manage ang iyong blood pressure. Ika-6, stress control. Breathing, exercise, quiet time, and prayer time ay mahalaga. Iwasan ang mga stress activities. Iwasan yung mga taong maaring nagbibigay sa iyo ng stress. At ang panghuli, monitor your BP at home. Kung kaya, sariling BP monitor, morning and evening check para makita ang iyong blood pressure at malaman mo kung ano na ang nangyayari sa iyong dugo. Kaibigan, ang hypertension ay tahimik pero hindi ito unbeatable. Kung maaga mong malaman at maagapan, may iwasan ang stroke, heart attack at ang kidney failure. Ang tunay na laban dito ay awareness at consistency. Maikli lang ang check-up pero kaya magligtas ng buhay. Tandaan po natin mga kaibigan, you cannot fight what you cannot see. I repeat, you cannot fight what you cannot see. So monitor, check your BP, your sugar, and all activities na nangyayari sa iyong katawan na something new para maagapan. Tandaan po lagi natin mga kaibigan, prevention is always better than recovery, para hindi ka matulad sa amin na isang stroke at hindi mo maramdaman at hindi mo maranasan ang aming nararanasan dahil mahal ka namin. Ito po muli ang inyong stroke coach, si Mr. Brave.
laging nagpapaalala sa inyo, mahal ka namin, pinaalahanan ka namin, huwag matakot, may paraan pa. Thank you po.